Sa ating mga balitang pambansa po muna, naglabas po ng resibo ang ating Armed Forces of the Philippines kaugnay po ng pang-aagaw ng China Coast Guard sa supply natin ng gamot at pagkain sa Ayungin Shoal. Pantapat yan sa inilabas pong video ng China na pinagmumukhang nanghaharas ang mga sundalong Pilipino. Sa video, makikitang hinahabol ng malalaking bangka ng China Coast Guard ang maliliit na bangka ng mga Pilipino. Ang pinag-aagawan nila, supply ng pagkain na ihahatid ng mga Pilipino sa BRP Sierra Madre noong pong May 19. At dahil nga sa tensyon mga kapatid, agad sinabihan ang mga sundalong nakaposte sa ating teritoryo na maging alerto. Makikita po sa dulo ng video na lumapit pa ang isa sa mga tauhan ng China Coast Guard na akmang aagawin ang supply sa kabilang rubber boat. Pero sinigawan sila ng mga nasa barko kaya umatras sila kinalaunan. Itinanggi rin po ng AFP ang paratang na nanutok daw ng baril ang isa sa mga sundalong Pilipino. Naghahanda lang daw sila sakaling may mangyari, lalo pat nagkaroon nga ng habulan sa karagatan. Alam nyo, ngayon may pinakakalat ang Chinese government na video sa YouTube. At doon po hindi kumpleto yung kwento. Kaya wag na wag kayong agad maniniwala dito na tayo po ang nangunguna, kumbaga tayong provocator dito. Opo hindi po. Fake news. Nagbitiw naman sa pwesto ang isang miyembro ng Monetary Board sa gitna ng kontrobersyal na tungkol sa umano'y ghost employees sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Ayon sa ulat ng Philippine Star, nagsumite ng resignation kay Pangulong Bongbong Marcos ang dating Deputy Director General ng International Rice Research Institute na si V. Bruce Tolentino. 2018 nang maitalaga si Tolentino bilang miyembro ng Monetary Board. Sa 2026 pa dapat mag-e-expire ang kanyang appointment. Wala pang anunsyo ang Malacanang tungkol dito habang hindi pa rin nagbigay ng pahayag si Tolentino. Ito po yung nasa pahayagan ngayon ng Philippine Star na kanila pong top story at kami po yung nakaantabay rin sa magiging anunsyo dito ng palasyo kung meron man at sana nga po ay magkaroon din ng development dito sa Supreme po na yung sinasabing accountability sa umano'y mga ghost employees. Meron pa pong isa na sinasabing umano'y miyembro ng Monetary Board na umano'y sangkot dito sa kontrobersyang ito. Bukas po ang aming himpilan para po dito kay Ginoong Tolentino at sa ilang pang sangkot sa naturang kontrobersya. Samantala naman, 2 kaso po ng KP2 o Flirt variant ang naitala sa bansa. Ang COVID variant na yan ang itinuturong dahilan ng pagsipa ng mga kaso ng COVID-19 sa Singapore at sa Amerika. Pero ayon po sa Health Department, low risk pa rin po ang COVID sa Pilipinas. Kaya hindi kinakailangan pong magpatupad ng travel restrictions. Wala din hong ebidensya na nagdudulot ng mas malubhang sakit ang Flirt COVID. Planong magsagawa ng panibagong tigil pasada ng grupong Manibela. Isasagawa ang transport strike mula June 10 hanggang 12 kasabay ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Ayon kay Manibela President Mar Valbuena, pagtutol ito sa nararanasan umanong panghaharas ng mga PUV driver matapos mapaso ang deadline para sa franchise consolidation. May ilang miyembro raw ng Manibelang nakaranas umano ng panghaharas mula sa mga MMDA enforcer. Nananawagan naman ang grupo sa LTFRB na sundin ang kasunduan umano sa Kongreso na papayagan pa rin ang operasyon ng mga unconsolidated jeepney sa loob ng 1 taon. Ito pong sila Mar Balbuena, naglabas kahapon ng figure kung ilang baho talaga ang hindi po nakapag-consolidate sa Metro Manila, yung dami ng units. Meron pong media na ang bit ay LTFRB DOTR na nagtatanong, kumpirmado ba yung sinasabi ni Mar Balbuena ng figure? Hindi sila sumasagot. Hindi po ba? Ano yan kapag sinabi natin, tinatanong ka, dahil meron nag-press conference, nag-aanunsyo po ng gantong tigil pasada. Kung hindi accurate yon, malamang sinupalpal na kaagad yon, di ba? Totoo. Oo. Totoo ba yung figure? Ako ho nagsasabi, ang source ng figure na iyon ay sa Committee on Public Services sa Senado. Na ang source naman nila, of course, galing sa DOTR. Hindi pa tayo tapos dyan. Opo, ilan ba talaga yung pending sinasama ho nila doon sa consolidated raw, pero hindi pa ho totally consolidated kasi
aplikasyon pa lang at undertaking pa lang ang ibinigay ng grupo. Gaano karaming units yun? May kopya ako dito ng pinakabagong komunikasyon mismo from DOTR patungo po sa Senado. So dito ho, magpakatotoo po tayo. LTFRB, DOTR, huwag na kayong mahiya. Sabihin yung totoo. Hindi ba? Sabihin yung totoo, huwag na Be kayong mahiya. transparent. Don't be shy. Come on. Samantala po naman, makakaranas daw ho ng pangapag-ulan ang silangang bahagi po ng Hilag at gitnang Luzon ngayong araw dahil sa buntot ng low pressure area. At ayon po sa Pag-asa, posibleng ulanin ang Isabela, Aurora, Quezon, Camarines Norte at Camarines Sur. Nakikita rin po makakaranas ng mga pag-ulan ng Metro Manila at ilang pambahagi po ng bansa nang dahil sa localized thunderstorm. Nauna po sinabi ng Pag-asa na 2 bagyo ang posibleng pumasok sa Pilipinas ngayong buwan ng Hunyo. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.